commission, and then disobedience is the sin of omission. Ang mga sala nga atong nahimo ug ang mga sala actually ang sin of omission, ang mga butang nga wala nato mahimo are also sins. Yun ang pulong sa Ginoo nga kung naa kitay nauna-unaan nga butang nga maayo nga atong himuon niya wa nato gihimo, sala na kana siya. So gitawag kana siya nga the sin of omission. Ang atong pagtabang sa atong isig kaingon nga wala nato gihimo is a sin. Pagbuhat nato sa mga butang nga ngayon nato paghimon, especially we're supposed to read the Bible and we do not read the Bible, it becomes a sin. We're supposed to go to church and we do not go to church, it becomes a sin. If we do not pray and spend time alone with the Lord and talking to Him and sharing with Him our burdens and our needs in our hearts, it becomes a sin. It will also lead us to sin. Mao kana nga nag-ingon siya sa daang tugon, every disobedience or transgression or disobedience to the law nagabaton og mga punishment na ay mga silot. Kung supakon nimo ang kasuguan sa daan nga tugon, aduna kay gitawag nato nga corresponding punishment or penalty gikan sa Ginoo. And the Bible is very clear, no? Gi-delineate sa Biblia, pulong sa Ginoo, giklaro niya og unsay mahitabo kung ang tao magasupak sa kasuguan sa sugo ni Moses sa daang tugon. So based on this principle, ningon siya usab, how shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord as one and was confirmed unto us by them that heard Him. Sa akong pag-analyze ni ining verse, gibalik sa author ang atong mga pangunahuna. Ako nang pulong sa Ginoo nga mga balaod sa daang tugon na dunay mga balos, adunay mga penalty. Ningon usab siya, paano kita maka-iskapar, paano kita makaikyas kung